Hello guys, magandang araw sa inyong lahat, no. Ngayon, papakita ko sa inyo itong sahig, no. Itong sahig po na ito yung ah ini-install kumbaga. Pakita ko sa inyo kung paano ito ini-install. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung disadvantage sa ganitong klaseng sahig. So, ang pagkabit po nito is una, ang ginagawa po nila, ito, pakita ko sa inyo step by step, no. Semento, pagkatapos nilagyan ng plastic, at pagkatapos nilagyan ito ng wood, which is plywood. Pagkatapos itong plywood, ginamitan siya ng concrete nail. Yan. Okay. Pagkatapos nagamitan ng concrete nail, ginagamitan siya ng nail gun. Ito yung nail gun. Dito siya sa gilid titirahin. Kumbaga, ito siya guys. Halimbawa, nilalatag siya ng ganyan. Pag nilalatag siya ng ganyan, dito siya ininilgan. Pagkatapos, ipapasok naman ulit yung katulad dito, itong join. Yan, papasok naman siya ulit dyan. Pagkatapos, ninilgan ulit dito, which is ganito na yan. Okay? So, ngayon, ipakita ko lang sa inyo yung disadvantage ng ganito. Ito yung maganda. Actually, maganda ito sa personal, no? Very elegant yung dating, no? Ang problema lang dito, guys, kung maalala nyo, last week, bumaha dito sa Hong Kong. So, ang nangyari, guys, ito, lunok to. Hanggang dito po yung tubig, almost 1 meter, no? Almost 1 meter yung tubig. So, ang nangyari, ito is nababad to ng tubig for like 4 hours. For like 4 hours. Ito, mariremedihan pa naman ito kung hindi ka masyadong sensitive. Kumbaga, like for example, dryer mo ito. Ang problema lang guys, dahil pumasok na yung tubig at may mga dalang putik, yung putik na yun ang mga ngamoy. Yun yung mga ngamoy dyan sa ilalim. So kung kaya na pagdesisyon na nila na baklasin ito. Actually ito guys, bagong-bago pa ito eh. Parang kailan lang to. Mga 7 years. Ano? 7 years. At ang wood na ito is nagtatagal naman siya kahit sabihin mo up to 20 years. No. So, ito na siya. Sayang lang, no? Kasi pag hindi mo talaga ito babaklasin, ang problema nito, mangangamoy. Mangangamoy siya. Lalo na pag mainit, mangangamoy siya. Tapos, ito, hindi na talaga ito maganda. Yan. Prone na yan sa anay dahil medyo nabulok na yung ilalim. So, ayan. Ganyan yan. Tapos, guys, baka magtaka kayo na bakit yung pagkakagawa nito is hindi na lang diretso na plyboard ang ilagay. Sinadya po nila yan para ito dito, kumbaga pag nag-join yan dyan, ganyan. So, maganda yung kapit niya at pag naglalakad ka, okay. So, yun. So, actually is hindi lang ito, no, hindi lang ito ang na nasira. Pati pa doon sa kabila. Maraming nasira talaga dito guys nung bagyo. Tapos ito papalitan na rin ito. Yan. Ito papalitan na rin ito. Saka kita mo naman sobrang dumi. Dito rin. Ganito din dito rin. Ito. Guest room to. Yan. Papalitan din ito. Yan. Diyan. So guys, pagkatapos ito, papalitan ito ng tiles. Abangan nyo, ipapakita ko sa inyo kung paano ang diskarte ng mga tile setter dito. Kung paano sila tumitira ng tiles. Ito yung gamit nila, laser level. No? So, bigyan ko lang kayo ng idea. Okay? Kung gaano sila ka-professional gumawa ng tiles dito. Tingnan nyo. Yung mga gawa nila dito. Talaga pong napakahusay gumawa ng mga, at pati yung mga kanto, napakagaling po nila. So, next time, ipapakita ko sa inyo kung paano talaga sila gumagawa dito. Ipapakita ko sa inyo yan. So, yun yung susunod na gagawin. So, ngayon, pag-usapan natin. Ganito. Sorry, naputol kanina, no? Ang ibig ko sabihin, disadvantage sa ganitong klaseng, wood tile. Ang problema po nito nga kung nabahaan. Kasi pag nabahaan talaga ito,
wala, sira na talaga yan. Kasi nga, yung pag nakapasok po yung tubig sa loob na may dalang putik, yun yung mga ngamoy. Pero kung hindi ka naman talaga sensitive sa mga amoy-amoy, wala namang problema. Pero yun lang, kung mayaman nga, ay ayaw nila po ng ganun. So, yan. Yan. Kaya, wala na, papalitan. Ito lahat, guys. Lahat po nito isusunugin ko. Pero sayang, no, magagamit pa to. Yan, magagamit pa to. Pero susunugin ko to lahat bukas. At ngayon, guys, punta pala tayo dito sa sa wall. May papakita ko sa inyo. Then guys, kita mo naman kung gaano kalakas yung bagyo, 'di ba? Yung flash flood dito. Sa sobrang lakas, itong wall na 'yan, yung itong wall, tinangay po ng inanod ng tubig. Kumbaga, ang nangyari po kasi talaga yan guys, umapaw po yung tubig dito. Since umapaw yung tubig dito, walang malabasan ng tubig kasi hindi naman talaga doon in-expect na masisira ito. Kaya ito na-flush. Na-flush lahat. Tapos, ang dito guys, ang ginagamit po dito is hindi po siya hollow block. Ito yung tinatawag ba na EPC ba? EPC bang tawag nito? Parang yung concrete bricks. Itong concrete bricks na to is matibay yan na bricks. Kumbaga, matibay ito na bricks. Kumbaga, kahit i-dump pa yan ng dump truck, hindi yan mababasag, no? So kung mapapansin nyo, ang ginawa nila, nag-lay na sila dito ng yung brakes na yan. Pagkatapos, lalagyan nito actually, ito. Bukas is lalagyan po ito ng dito. Plywood dito. Yan. Pagkatapos, bubuhusan yan hanggang pumantay po dito sa sa grass. Pag pumantay sa grass, i-continue na po yan ng brakes pa rin. No, katulad dito, i-continue yan ang brakes katulad dito. Yan, eto. Katulad dito. So, ito po yung kasama namin na tirador talaga to ng mga sa mason. Magaling talaga to gumawa. Ito si Akong. Ito si Akong, yun si Achong. Akong abiligod. Yeah, yung. Ito, kung makikita niya. Yan. Yan ang ginawa nila yan. So, isang araw niya ginawa to. Pag-file dito na sa taas. At saka pag-plaster. Okay. So, yung plaster is hindi siya masyadong fine. Ganyan lang yan. Okay na yan. Kasi, bubuhusan pa naman yan dito. Tapos ito bukas is tatabasin to dito. Para mabuhusan. Okay. So, yan. So, yung pinaka-foundation po niyan is andun na po sa ilalim. Yung foundation po nito is nasa ilalim na, which is na po siya ng itong pinagpatungan nitong mismong wall. Yan, ay pinagpatungan yan is andun yung pinaka foundation na parang tie beam. So yan. So bukas magmi-mix na kami ng semento para pangtapal po dito. Okay, bubuhusan na yan. So ang gagamitin namin pang mix ng semento bukas guys, backhoe, tapos yun, i-mix na yan diretso na. Pagkatapos isasakay dyan sa maliit na dump truck, pagkatapos idadam na siya dito. So ito, pagbuhos dito is gagawin to namin within 3 hours. Tapos na to. Within 3 hours tapos ng buhusan yan. Kasi isang beses lang kami magmi-mix ng semento. Itong sa tansya ko, ito, ang makakabuhos nito ay 14 bags na semento ang ibubuhos niyan dito sa gilid. Yan, hanggat matapos dun. Bubuhusan na yan, diretso na. Okay? So, abangan nyo pa guys. Ipapakita ko sa inyo next time kung paano mag-tiles gamit ang sub-labor laser, no? Actually, alam ko na, alam nyo yun. Pero ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga strategy dito sa pagta-tiles. Okay guys, no? Maraming salamat sa inyong panonood at kung nagustuhan mong video nito, baka naman bigyan mo ako ng isang like. Okay. At ingat po kayo lahat. Bye-bye.